Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sendong. Isang driver ng traktora sa construction site sa isang may kalayuang probinsya mula sa Manila. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay naganap mga 3 dekada na rin ang nakakalipas. 28 anyos lamang ako noon nang magkaroon ako ng nakakakilabot na karanasang hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan. Nagsimula ako sa pagmamaneho ng tricycle bago ako naging isang driver ng traktora sa isang tagu-na-minahan. May tropa ako noon na tricycle driver na nagngangalang Pedli. Tahimik, payak, at hindi pala imik ang tropa kong ito. Batak na batak sa trabaho si Pedli. Matikas siya dahil sa matipuno niyang katawan. Matangkad siya kaya maganda ang tindig. Moreno, maitsura, kahit na mahaba ang buhok. Mukha siyang Latino, sabi ng mga kababaihan sa sitio namin. Dahil sa taglay niyang kagwapuhan ay maraming mga babae ang nagkakagusto sa kanya. Matanda o bata, kahit na mga binabae. Kahit sino, napapatingin talaga sa kanya kapag nakapila na kami sa kanto ng toda sa palengke. Yun nga lang, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang hiya niya. At hindi namin siya makausap na mga kapwa ko tricycle driver. Habang nakapila kaming nag-aabang ng pasero. Masyado siyang tahimik, masyado siyang mahiyain. Mabibilang mo lamang ang mga sandaling nakausap ko ng matagal-tagal si Pedli. Sabi niya, dati umano siyang tagahalo ng semento sa construction. Naging karpentero din umano siya. Kilala umano siya sa nayon nila na pinakamahusay na magsasaka. Mabilis raw kasi siyang magbungkal ng lupa at daig pa niya ang mga kabataan kung magtanim ng punla. Lahat ng mga halaman at binhi na gulay na tinatanim niya, napapatubo niya at napapalago kaya naman. Marami siyang kinikita noon sa pagbebenta ng gulay at prutas sa palengke. Marami umano ang naghahanap sa kanya kapag may gustong magpagawa ng kubo o sirang bubungan. Lahat ng mabibigat na gawaing pang-probinsya, si Pedli ang kinukuha. Marami ang nagtitiwala sa kanya. Tinanong ko siya minsan kung ilang taon na siya. Matagal bago siya nakasagot. Hindi ko alam kung makakalimutin siya o hindi. O talagang hindi siya marunong sa mga petsa nun. Pero nang sumagot siya sa tanong ko, ay napunta sa ibang paksa ang usapan. Hindi niya umano talaga alam ang eksaktong araw ng kapanganakan niya. Dahil inampon lamang umano siya nang kinikilala niyang ina ng 2 taong gulang siya. Tulad niya, hindi umano palakibo ang nanay niyang si Aling Besting. Wala itong kaibigan. Hindi katulad ng tatay-tatayan niyang si Mang Tolome na ubod ng kulit at daldal kapag nalalasing sa mga fiesta at handaan nun. Sikat si Mang Tolome sa lugar namin. Kung tawagin siya ng mga matatanda, Tolomeng Tuko. Mabilis kasi itong nakakaakit ng puno ng niyog. Mas mabilis pa sa butike. Gustong-gusto ko sanang tanungin si Pedli kung kilala niya ang tunay niyang mga magulang pero mukhang hindi na sasagutin ni Pedli ang sensitibo kong tanong. Gusto ko lang kasing malaman kung namana niya ba ang pagkakaroon ng mga kamay na malakuko ng buhaya ang itsura sa mga magulang niya. Yun kasi ang nakita kong tanging kakaiba kay Pedli nun. Ang mga daliri at kuko niya sa mga kamay. Bako-bako at mahahaba ang mga daliri niya na yon. At ang mga kuko nito, para talagang sa buhaya o sa bayawak.
Kaya palagi siyang nakagwantes noong mga panahong nagmamaneho kami para maghatid ng pasahero. Hindi niya alam na mabilis ang mga mata ko pagdating sa kanya. Kaya nang minsang pagpawisan si Pedli ng husto nun. At iba rin ang gwantes niyang mahaba. Napatitig talaga ako sa mga kamay at daliri niya. Hindi ako nandiri. Hindi ko rin siya hinusgahan. Napatanong lamang ako sa sarili ko kung bakit ganon ang mga hugis ng kamay at kuko niya. Pero noong araw na yon, hindi ko pa alam ang totoong sagot. Umabot ng halos 3 taon na magkasama kaming nagmamaneho ng tricycle ni Pedli. Pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita pang muli. Ipinagtanong ko kung anong nangyari kay Pedli kung bakit hindi na siya bumiyahe pa pero walang nakakaalam sa iba naming kasamahan. Hindi ko rin alam ang eksaktong nayon kung saan siya umuwi kaya hindi ko siya mapuntahan para alamin ang kalagayan niya. May mga nagsasabi noon na nagkasakit tumano ito at tumigil na lamang sa bahay. May mga babae akong pasahero na nagsasabing nakikita nila si Pedli sa sakahan. Nagbubungkal umano ng lupa. May matatandang pasaherong nagsabi na lumuwas umano ito ng Maynila at doon na nagtrabaho bilang security guard. Lumipas ang ilang linggo. Nakalimutan ko rin ang paghahanap sa tropa kong si Pedli. Noong mga panahon na yon ay nagsimula ang kaguluhan sa sitio namin. Maraming tsismis at balitang kumalat na maraming mga taong nawawala sa mga sakahan at purol. Lalong-lalo na sa mga kanayunan na malapit sa mga sapa, ilog at batis. Sa mga lugar kung saan sinasabi nilang pugad ng mga malalaking bayawak. Isang kapitbahay naman noon ang nagchismis sa lolo ko na nakakita umano siya ng aswang malapit sa pilapil na sakahan ng mga tiyuhin ko. Ang mga aswang na ito na tumatangay ng mga nawawalang tao sa probinsya namin ay tinatawag na abwak. Napatanong ako noon, pero biglang napatingin si lolo. Huminga ng malalim bago siya nagsalita ng ang abwak ay isang uri umano ng aswang. 2 uri, lalaki at babae. Sa tinagal-tagal ko sa probinsya namin, noon ko lang nalaman ang tungkol dito, Sir Seth. Lalong-lalo na totoo pala yung mga aswang. Muling huminga ng malalim ang lolo ko bago nagpatuloy sa pagkikwento. Ang lalaking abwak umano ang may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang malaking taong bayawak. Naguhukay ito sa ilalim ng lupa para mag-abang ng mabibiktima. Sumang-ayon ang kapitbahay namin sa sinabi ni lolo. Muling ibinuka ni lolo ang bibig niya bago siya nagpatuloy nun. Ang babaeng abwak naman umano ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang malaking uwak. Kombinasyon ng magpares na aswang sa pag-atake nun. Ito ang 2 uri ng aswang na may estilo at plano sa pagpaslang ng biktima nila. Ayon pa sa mga kwento ng mga sinauna nating ninuno, kapag nakatakas umano ang bibiktimahin ng lalaking abwak, ang babaeng abwak naman ang hahabol at kikitil ng buhay niya. At pagkatapos nilang mapatay ang kanilang biktima, pagsasaluhan nila ito hanggang sa maubos ang lahat ng laman at buto na lamang ang natira. Hindi ako naniniwala noong primero sa mga aswang, lalong-lalo na sa abwak, na siya ang dahilan ng pagkawala ng mga tao sa lugar namin. Pero nang minsang gabihin ako ng uwi nun, galing sa pamamasada, bigla akong sinampulan ng tadhana. Mag-aalas 9 na ng gabi noon at naparami ang inom ko ng kaping barako. Kaya ginanahan ako ng ginanahan sa paghahatid ng pasahero sa mga bahay nila. Lalo na nung mga panahon na yon, yung ibang mga driver ay medyo takot dito sa mga aswang-aswang na ito.
Kumbaga, naparami ang pasahero ko syempre. Kukonti lamang ang nagdadrive ng gabing yun eh. Isang babaeng kolehiyala ang huli kong binaba sa burol bilang huling pasahero ko. Medyo liblib na ang bahay nila kaya kailangan niya pang maglakad ng ilang metro para makarating sa naaninag kong bahay nilang walang kuryente. Gasera lamang ang ilaw nila noon. Hindi pa nakakalayo sa akin ang babae. Saktong pabuelta na ako pauwi nang napansin kong biglang lumubog ang babae sa lupa. Natigilan ako sa nakita ko noon. Hindi lang kasi siya basta lumubog sa parang butas na hukay noon. May napansin akong malaking nilalang na parang may kaliskis ang balat. O para bang naglalangis noon, na humila sa kanya papailalim sa lupa. Kasabay ng paglipad ng isang malaking itim na ibon. 2 minuto akong nag-isip kung lalapitan ko. Nang bumaba ako sa tricycle ko ay hindi ko pinatay ang ilaw nito kaya madali kong nakita na uniforme at bag na lang ang naiwan sa damuhan. Wala na yung katawan ng babaeng kolehiyala. Nagkalat rin ang mga libro niya sa paligid nun. Natakot ako, lalo na nang makita kong umalon ang lupa. Parang may taong mabilis na tumalon sa ilalim nito, papalapit sa kinatatayuan kong butas. Alam kong lumilindol dahil sa paggalaw ng lupa pero nang may malakas na tili akong narinig mula sa kabayang di Gasera. Napatakbo na ako sa tricycle ko at pinaandar ito na parang kotseng pangkarera noon. Balisa, tuliro. Tinanong ako ng lolo ko kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako nagkwento sa lolo ko, Sir Seth. Sinarili ko ang karanasan ko nung gabing yon. Pagsapit ng kinaumagahan, pagpila ko sa toda, nagkakagulo na naman ang mga tao. May kolehiyala o mano na nawawala noong nagdaang gabi. Kinilabutan ako sa narinig kong balita noon. Gusto ko sanang ikwento ang nakita ko pero ewan ko ba, parang hindi ko kayang ikwento sa kanila. Hindi ako umimik kaya magmula nung araw na yon. Hindi na ako pinatahimik na mga bangungot ko. Paulit-ulit kong nakikita ang kolehiyalang babae na lumulubog sa lupa. Sumisigaw, tinatawag ang pangalan ko. Hindi naman ako makagalaw dahil may isang malaking parang uwak ang tumutuka sa mga mata ko noon. Pilit na gustong kainin ang mga kalamnan ko sa mukha. Parang pelikulang paulit-ulit sa utak ko ang bangungot na yon. Kaya napilitan ako mag-report sa barangay. Kasama ang lolo ko, sinabi kong nakita ko, Sir Seth. Ikinuwento ko ng detalyado ang nangyari sa kolehiyalang pasahero ko. Pinuntahan ng mga barangay tanod at isang pulis ang lugar kung saan ko hinatid yung kolehiyala pero papalapit pa lamang kami sa bahay. Napilitan kami lahat nang makita namin ang babaeng kolehiyala. Naka-uniforme at naglalakad na papasok sa eskwelahan. Pinigilan siya ng pulis para tanungin. Tinanong kung siya nga ba ang babaeng kinuha ng kung anuman. Napakunot noo ang estudyante. Hindi naman pala totoo ang nire-report mo, Sendong sabi ng barangay tanod. Napanganga ako habang tinititigan ng kolehiyala na naglalakad ng kaswal papalayo sa amin. Tinitigan ako ng lolo ko at insmira nun. Iniwanan nila akong mag-isang nakatayo sa damuhan, malapit sa bahay ng kolehiyala. Paanong nangyari yun? Tanong ko sa sarili ko. Malalim masyadong iniisip mo sabi ng isang pamilyar na boses noon. Paglingon ko ay nakita ko si Pedli na walang pang itaas.
Naka-shorts na maong lang na tumatakbo papunta sa liblib na gubat. Wala siyang suot na mga guwantes. Nakita ko na namang muli ang mga kakaiba niyang kamay. Hindi ko alam kung namalikmata ako kasi masyadong mabilis ang pangyayari noon. Nawala kaagad sa paningin ko si Pedli. Sumakay ako kaagad sa tricycle ko at pinagpasyan ko na iwanan na ang lugar na yon. Pagdating naman sa bayan, nakita ko si Kaloy. Tinanong ko siya tungkol kay Pedli. Sabi ni Kaloy na pinuno ng toda namin ay nag-iba na umano ng trabaho si Pedli noon. Sumama umano ito sa grupo ng mga kalalakihan sa isang minahan. Malaki daw kasi yung kita doon. Delikado ang trabaho pero 10 ulit ang kinikita kesa sa pagmamaneho ang seswelduhan mo sa pagiging minero. Naisipan ko tuloy bigla na mag-apply bilang minero pero alam kong papagalitan ako ng lolo ko kapag natuklasan niya ito kaya hindi ko na rin tinuloy. Nabalitaan ko na lamang isang araw sa isang maliit na tanggapan sa bayan na kailangan nila ng mga driver na marunong magmaneho ng traktora. Traktora sa minahan. Hindi man ako marunong masyado magpaandar ay nag-apply ako noon, Sir Seth. At dahil sa walang ibang aplikanteng mas mahusay sa akin noon, ako ang nakuha bilang driver ng traktorang yon. Doon sa malayong bundok ako na destino, sa minahan, kung saan ko ulit nakita si Pedli. Pedli, pare, kamusta? Masaya kong bati sa tropa kong si Pedli nang muli kaming magkaharap noon. Kakasal na ako sa Endong. Nabigla ako pa sumandali pero natuwa ako sa narinig ko. Hindi ako agad makapaniwala na ang mahiyain kong tropa ikakasal na. Live-in umano sila muna ng kasintahan niya na malapit sa ilog sa may bandang Burol. Inimbitahan niya ako sa tahanan nilang magkasintahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, miyaya ako ni Pedli sa isang inuman. Masaya akong umuo nun at siya ang nagbigay ng petsa para sa araw ng inuman na yon. Sinakto niya to sa day off namin. Linggo, tandang-tanda ko pa pagkatapos man ng halian ay naghanda na akong umalis ng bahay namin. Malayo-layo kasi mula sa sitio namin ang bahay ni Pedli. At sa pagbibigay niya ng direksyon, mukhang hindi ko pa nararating yon. Nagsabi siya na magkita umano kami sa palengke at mula doon ay sasakay siya sa minamaneho kong dating tricycle papunta sa bahay nila ng kasintahang kinakasama niya. May ngiti sa labi ni Pedli nang magkita kami. Inaya ko siya na bumili muna ng lamang loob ng baboy para meron kaming pulutan. Nagsabi pa ako na ang magluluto para hindi mahirapan ang kasintahan niya. Humindi si Pedli nun. Wag na umano akong mag-alala. May nakahanda umano na mas masarap na pulutan sa bahay nila. Okay, sige. Ikaw nang bahala. Sakay na pre. Yun ang sinabi ko. Ilang oras kaming bumiyahe sa mabatong highway hanggang sa umabot kami sa may kakahuyan. Pinakanan ni Pedli ang tricycle sa isang delikadong daan. Gusto ko sanang humindi pero yun umano ang shortcut papunta sa bahay nila. Pag dumaan umano kami doon, saktong sa likod ng bahay nila ang labas namin. Pero mga ilang minuto pa lang ang binabagtas namin, may mga itim na ibon nang nagsipaglitawan sa mga sanga ng puno at gumawa ng kakaibang ingay. Tila nagbabadya na may paparating na dayo sa baluarte nila ang mga yon. Tinaboy ni Pedli ang mga uwak at nagsipagliparan ang higit sa 100 itim na uwak papalabas ng gubat na yon. Doon na ako kinabahan, Sir Seth. Pedli, may daanan ba talaga dito? Tanong ko habang sinusukat ko ang makipot na daanan na yon. Ito yung tipo ng daanan sa gubat na kapag nadulas ang gulong mo, sa ilog ka nadadamputin.
Isang linya lamang kasi ang daanan kaya kapag may nasalubong ka, hindi nyo alam kung sino ang magpaparaya. Nang umabot kami sa pinakadulo, ipinarada ko ang tricycle sa ilalim ng puno ng akasya. Natigilan ako nang yayain akong pumasok sa loob ng lumang bahay na katamtaman ng laki nun. Parang nakita ko na to sabi ko kay Pedli. At tama nga ang hinala ko. Nasa likuran ako ng bahay kung saan ko hinatid ang kolehiyalang babae. Sendong, ito'y mapapangasawa ko, si Jana. Buong sayang pagpapakilala ni Pedli sa mapapangasawa niyang babae nun. Nangilabot ako nang makita ko ang kolehiyalang hinatid ko nung gabing lumubog ito sa lupa. O bakit? Parang nakakita ka ng multo dyan, pare ko. Biro ni Pedli nun. Hindi ako nakakibo. Initian ko na lamang silang magkasintahan. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay ang magandang babae. Nagyaya na si Pedli na simulan ng tumaan sa likod bahay ng bakuran nilang bungkal-bungkal ang lupa nun. Parang inararo ang lupa sa bakuran nila. May nakita pa akong malalim na hukay na tila may mga damit ng tao. Gula-gulanit na damit. Tagay pare! Nagulat na lang ako nang makita kong handa na ang lamisita sa ilalim ng puno ng akasya. Nag-iintay na yung gin at lambanog. May tuba pa. Pero walang nakahain na pulutan nun. Mag-alas 5 na ng hapon na magsimula kaming uminom. Mabilis magtagay si Pedli. Hindi ko alam kung malakas lang siyang uminom o gusto niya lang akong lasingin nun. O pare, nasan yung pulutan natin? Tanong ko sa kanya. Dura siya ng dura sa lupa na para bang punong-puno ang tiyan niya ng alak nun. Walang ano-ano ay dumungaw si Jana sa bintana. Narito na yung pulutan niyo. Isang magandang dalaga na may dalang bayong ang masayang tumawag kay Jana. Bumaba ng bahay si Jana para salubungin ang dalagang yon. Si Melba, kaklase ko. Dinala ni Jana ang babae sa harapan ng bahay. Nagubad ng pang-itaas si Pedli. Nag-inat-inat bago ito nagsalita. Tingnan mo yung buwan mamaya. Bilog na bilog. Alas 5 pa lang parang nagpapakita na. Wika ni Pedli nun. Akala ko mga alas 7 na ng gabi nun. Dahil madilim na yung bakuran nila Pedli. Napatingin ako sa buwan. Tama nga si Pedli. Umalis si Pedli at tinulungan si Jana at ang babae na magluto ng pulutan. Wala pang 20 minutos ay bigla na lang akong may narinig na malakas na tili ng babae. Mabilis akong pumunta sa harapan ng bahay ni na Pedli at nagulat ako sa nakita ko, Sir Seth. Madilim nun, pero naaaninag ko ang tila isang taong bayawak na mabilis na hinila papasok sa ilalim ng lupa, ang kaklasing pinakilala ni Jana na si Melba. Umaalingaw-ngaw pa hanggang ngayon ang tinig niya sa utak ko. Takot na takot akong napaatras. Umurong ang pagkalalaki ko nun. Noon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Napasigaw ako. Jana! Pedli! Si Melba! Tinangay sa ilalim ng lupa! Paulit-ulit kong sigaw. Lumabas mula sa kung saan si Jana at umarte itong alalang-alala. Tinuro ko ang butas sa lupa kung saan dumaan ang nilalang pero paglingon kong muli sa kanya, wala na akong Jana na nakita nun. Isang malalim na kalmot ng napakalaking itim na ibon ang bumulaga sa akin.
dahilan para mawakwak ang pisngi ko. Nawalan ako ng paningin ng ilang segundo sa nangyari. At nang kapain ko ang mga mata, natuklap na pala ang pinakatalukap ng kanan kong mata noon. Sigaw ako ng sigaw habang nangangapa pabalik sa tricycle. Dahil sa pinaghalo-halong kaba, tensyon, takot at pagkatulingag noon. Hindi ko na alam kung saan ko pinarada ang tricycle ko. Sobrang dilim. Mabilis kong pinaggana ang tapang at lakas ko. Kahit na ramdam ko ang tama ng alak noon. Pasakay na ako ng tricycle nang may humila sa mga paa ko. Pinagtatadyakan ko yon. Isang nakakatakot na nilalang ang nakalubog ang buong katawan sa lupa. At nakausli lamang ang mga braso ang nakita ko nang lumingon ako. Hinihila ako nito pailalim. Isang malakas na tadyak ang binigay ko sa pagmumukha niya na puro laway at mabilis akong sumakay sa tricycle papauwi. Dumiretso ako sa malapit na pampublikong ospital at doon na ikinuwento ko ang pinagdaanan kong lagim sa lugar na yon. Nag-alala ang mga nakarinig sa kwento ko na baka umano natangay na ng abwak ang mag-asawang Pedli at Jana. Pero hindi yun ang naisip at naramdaman ko noong tinatahi ang pisngi ko at talukap ng mata. Mga abwak ang nakatira sa bahay na yon. Madiin kong sinabi sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Hindi ko lang masabi na malakas ang paniniwala ko na sina Pedli at Jana ang mag-asawang abwak na kumukuha ng mabibiktima nilang tao sa nayo namin. Lumipas ang ilang linggo. Lumuwas ako ng Maynila para humingi ng tulong sa tiyuhin kong Siman. Kinapos na kasi kami sa pera at wala na kaming pambili ng pagkain at gamot ko noon. Ikinuwento ko sa tiyuhin ko ang lahat ng nangyari. Nangilabot ako. Ito palang si Pedli ay kababata pa ng tiyuhin kong 60 anyos na nung panahong yon. Hindi siya makapaniwala sa pagsasalarawan ko kay Pedli sa kanya. Simula nang makagat ng abwak si Pedli, tumigil ng pagtanda niya. Sabi ni Tiyo, natakot akong bumalik sa nayo namin kaya halos 1 taon kaming nakatira ng lolo ko sa malaking bahay ng tiyuhin ko sa Malate. Nang makauwi kami ulit sa probinsya, wala na si Pedli. Hindi na rin matagpuan ng kolehiyalang si Jana. At ang bahay nila sa Burol, sunog na. Mahirap paniwalaan ang kwento ko pero totoo. Wag na wag kayong basta-basta magtitiwala sa tahimik na tao.